Patay ang dalawang babae sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Lipa at Cebu City. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Kaswal lang na naglalakad ang babaeng ito sa bahagi ng barangay Pag-Ulingin, West Lipa City, Batangas hapon nitong Sabado nang walang kaabog-abog siyang pagbabarili ng harapan ng suspect na naka-jacket at helmet. Nakalakad pa palayo ang biktima ngunit sinundan pa ito ng suspect at muling pinaputukan. Matapos ang pamamaril, naglakad palayo ang suspect at sumakay sa isang e-bike. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na bumaba sa isang motorsiklo ang gunman, saka nito inatake ang biktima. Ang suspect sa pamamaril, isa umunong barangay kagawad ng barangay Pag-Ulingin East. Nakausap na rin naman po namin yung driver ng motorsiklo na sinakyan niya nung papunta doon sa lugar. Ganon din po yung sinakyan niya na e-bike after ng pamamaril. So accordingly nga po ay ito ay yung barangay official. Pag-Ulingin West po nangyari yung pamamaril pero yun pong ating suspect is from Pag-Ulingin East. Ayon sa pulisya, posibleng biktima ng mistaken identity ang napaslang na babae. Inaalam pa ng pulisya ang motibo ng pamamaril. Sinisika pa na mahinga ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi maging ang suspect. Sa Cebu City, patay din ang 23 anyos na babaeng attendant sa isang bilyaran sa barangay Suba matapos barilin sa ulo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, posibleng napagkamalang police asset ang biktima. Tukoy na umano ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 16 anyos na suspect na dati nang may kasong frustrated murder. It's alarming no nga kining bata has been involved in several shooting incidents. I cannot really say nga kining atong mga shooting was kining atong mga shooting incident or kining atong mga nigamit na og mga minor de edad. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News.